at pagbabalik ng mga papuri. When I was invited the speaker, every time I use lagi yung kanilang DNA. That is your DNA. No matter what happened to go to abroad and other places, ang DNA mo ay isang cross at saka 4 na dahon. That's your DNA. Tingnan mo nga yung katabi mo, totoo ba yan? So, kapatid, bakit ka nasa church? Because may something sa Exodus chapter 20 verse 3, dati kang alipin na pinalaya ng Panginoon. Tama po ba? At si Satanas, tinutokso niya si Jesus Christ, saan niya tinutokso? Sa Jerusalem. Mamaya po, bakit importante sa akin ang Jerusalem? Dito po, out of slavery, kaya dapat sambahin ang tunay na Diyos. Kapatid, saan ka ba pinalaya sa iyong pagkaalipin? Yun po ang dahilan ng iyong pagsamba sa tunay na Diyos. Pakinig mo dito yung katabi. Mukha po bang sumasamba talaga sa Diyos? Next slide. Why do we need to worship God and God alone? Ito po diniscuss ni Pastor, pero allow me to use the Exodus chapter 34 verse 14. Ang sabi ng Bible, do not worship other gods. Bakit po? Because ang gods na tinutukoy dyan po ay polytheism. Ibig sabihin, ang Israelites people worship multiple gods and goddesses. May Diyos na lalaki, may Diyos na babae. Yun po ang dahilan kaya nagpahayag ang Panginoon na seloso ang ating Diyos. Jealous God, meron pong dahilan bakit ako ang seloso. Hindi kayo seloso? Selosa. Pakitaas ko ang selosa. Hindi rin kayo seloso. Hindi mo mabipil si God. Ang selosa at seloso, pag ginamit natin sa panahon natin ito yung resentment, bitterness, hostility, talagang nakakasakit ng damdamin. Pero may God. By the way, ang scripture po nagsasabi tatlo po. Number 1, ang intolerance, nandiyan po yun sa program, ang intolerance of rivalry or unfaithfulness. Kaya po may jealous sa Bible, ay ito yung mga unwillingness to accept views, behavior that different from point of view. Pag sinabi ni pastor na ganito, ikaw agad kontra. O may intolerance, hindi ka willing makinig. The Lord created you 2 ears, hindi isa. Tama po ba? Tingnan po yung katabi ko, isa lang ang kanyang tayo na. Ano po yung tsura? The Lord created you 2 ears so that twice or double time to listen God's word. Yung iba, tinatakpan na lang ng buhok para hindi ba makita bago yung kanilang earrings. Pangalawa po, ito yung binanggit ni Pastor nung matin ako ng February 16 as a disposition. Ito po yung mga tinatawag na misunderstanding, misinterpret, o tinatawag na fake news. Disposition, ibig po sabihin yung mga balita na hindi maganda. Naranasan niyo po ba na kayo yung chinismis, hindi naman totoo? Yung sabi sa iyo, ang ganda-ganda mo daw, sexy-sexy mo daw, hindi naman pala totoo, nasaktan ka tuloy. Yan po yung mga tinatawag misunderstanding. O yung tinatawag na hostility toward a rival, o tinatawag na ill will o unfriendliness. Namin niyo po yung naka-experience ng